Sige mga tao, ipapakita ko sa inyo ito. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang isang napakagandang bagay na galing mismo sa US. Sa totoo lang, lumabas ito nung nakaraang linggo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon gumawa ng video tungkol dito. Tingnan niyo ito. Alam niyo ba kung ano yon? Yan si Gobernador DeSantis ng Florida. Ipinagbawal na niya ang Sharia law sa estado ng Florida. Basahin ko ito sa inyo. Kaya si Gobernador Ron DeSantis ay pumirma ng batas para labanan ang mga grupong terorista at ipagbawal ang Sharia law sa Florida. Anong ibig sabihin nito? Ito ay batas na nagpapalakas ng proteksyon laban sa pagpapatupad ng banyaga at relihiyosong batas, kabilang ang Sharia law, na labag sa konstitusyonal na karapatan. Nagtatag ng bagong pananggalang laban sa mga teroristang organisasyon sa Florida. Mas mabuti na ang huli kaysa hindi siguro. Anong ibig sabihin yan? Anong mangyayari kung di mo maipasa ang mga batas na ganoon? Ang mga batas na ganyan ay mensahe talaga sa mga kalaban mo. Oy, alam mo ba? May konstitusyon tayo na nagbibigay ng malayang pananalita. Baka hindi nyo alam, mga pastol ng kambing. Sa ating bansa, ito ang ibig sabihin. Ang Estados Unidos ng Amerika ay may pangunahing pagpapahalaga na nagtatangi sa atin sa mundo. Pasensya na, kailangan ko ring isama ang mga bansang Europeo. Dahil sinusubukan ng UK, ipasa ang Islamophobia Bill. Ano ibig sabihin nito? Huwag mong batikusin ng Islam. Alam ko na sinasabi nila na ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga Muslim, pero magkasabay na lumalago ang mga Muslim at Islam. Sige, huwag mong batikusin ang Islam. Kahit na kailangan naming higpitan ang iyong kalayaan sa pagsasalita. Pasensya na, malas mo lang. Isinuko nila ang kanilang pinahahalagahan para mapalugod ang isang mapanlabang at agresibong banyagang kultura. Ganito rin ang mangyari sa Australia. May mga batas tayo laban sa hate speech. Nakakatawa, sa Australia, kahit may batas laban sa hate speech, pwede ka pa ring magsabi ng masasakit sa ibang komunidad. Ang mga Hudyo at mga Kristiyano, basta't ito ay nasa relihiyosong konteksto. Nakikita mo bang sobrang kaawa-awa yon? Ang galit ng maraming Muslim sa mga Hudyo, Kristiyano, at politiista tulad ng Hindu ay kadalasang dulot ng relihiyosong dahilan. Kapag sinasabi ng mga Muslim na dapat patayin ang mga Hudyo, at pati mga bato raw ay magsasabi na may Hudyo na nagtatago sa likod ko, patayin mo siya. Ang galit na may relihiyosong dahilan ay hindi dapat ibukod sa hate speech laws. Sa tingin ko, hindi rin kailangan ng batas laban sa hate speech. Suportado ko ang American style na malayang pananalita. Okay, hindi ako absolutista pagdating sa malayang pananalita. At hindi ako naniniwala na pwede mong sabihin lahat ng gusto mo. Halimbawa, hindi ko dapat sabihin na kailangan nating mag-alsa o magsimula ng kung ano-ano. Hindi ko iniisip na dapat nating sinasabi yon. Lalo na ngayon sa panahon ng social media. Hindi lang dapat itim at puti ang usapan. Mahalaga rin ang pagpapadala ng mensahe sa kalaban. Mga Muslim, nakalimutan ko ang pangalan ng estado. Pero may isang Bangladeshi-Amerikano. Hindi siya ipinanganak sa Amerika. First generation immigrant siya mula Bangladesh. Isang demokratikong Muslim na senador sa Virginia ang nagsulong ng panukalang gawing hate crime ang Islamophobia at subaybayan ng mga Amerikano sa hate crime database na laban sa Islam. Inatasan ng panukala ang Virginia State Police, Attorney General at Office of DEI na subaybayan at itala ang mga kasong ito sa isang hate crime reporting system. Tingnan mo ang mga tao doon. Saddam Aslan Salim, Saddam Hussein, isang demokratiko na kumakatawan doon. Ipinapasok ng panukalang batas ang definisyon ng Islamophobia sa mga batas ng Virginia sa assault at battery. Hindi ko alam kung papasa ito, pero sana hindi. Pero para mapigilan yan, kailangan mo magpasa ng batas, gaya ng ginawa ni Gobernador Ron DeSantis. Hindi lang siya ang gumawa nito. Noong nakaraang taon, si Gobernador Abbott, umirma rin siya ng katulad na batas. Pinirmahan ni Gobernador Abbott ang batas na nagbabawal sa mga Sharia compound sa Texas. Formal na nilagda ni Abbott ngayong araw ang House Bill 4 na 211 bilang batas para ipagbawal ang mga residential property development gaya ng Epic City. Sinusubukan nilang magtayo ng sarili nilang maliit na enclave. Sarili nilang ghetto kung tutuusin. Kung saan walang mga hindi Muslim ang papayagan. Pinag-usapan pa nila ito. Sabi nila, maglalagay daw sila ng bayarin sa mga hindi Muslim para hindi gustong tumira kasama nila. 79 na akre ng lupa. Dayan ang sabi mo kapatid, Muslim na yon ang Masjid Homes. Kaya pinag-uusapan pa rin namin ang pangalan. Pero magiging Muslim ang pangalan at may nayon sa dulo, tama?
Yung mga pangalan ng kalye gaya ng Khaldin at Tariq bin Ziyad ay puro magagaling na mananakop. Parang kailangan pang i-google ng mga tao kung sino sila at anong ginagawa natin, oh. Islamophobia. I-google mo si Tariq bin Ziyad, alam mo yon. Tapos gusto pa natin ng mga seksyon gaya ng Andalusia, parang mga dating tagumpay natin. Gusto rin nating ibalik yon. Yung ginagawa natin kapatid, hindi mo pwedeng gawing eksklusibo na parang hindi pinapayagan ang mga hindi Muslim. Hindi pinapayagan ng ibang tao. Yung ginagawa natin, may tinatawag na association fee. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Dubai. Parang annual maintenance fee na binabayaran mo para sa pagputol ng damo, pag-alis ng ngibe at iba pa. Kaya yung service fee na yon, ilalagay nila 75% ng service fee na binabayaran mo ay mapupunta sa masjid. Kaya pupunta sila. Otomatiko, kung ikaw ay isang Kristiyanong nagsasabuhay ng pananampalataya, ang payo ko, bakit mo tutulungan ang mga Muslim, di ba? Muslim sila na may sariling paniniwala. Kaya ganito natin ilalagay ang kanilang probisyon na nailagay na ng ating abogado. Totoo, plano talaga nila yon at hayagang pinag-uusapan. Mula sa paggawa ng Sharia compound hanggang panlilinlang at diskriminasyon laban sa taga-Texas. Oo, dito pumapasok ang diskriminasyon dahil mahihikayatang hindi Muslim na iwasan ang epic Muslim na lungsod. Kaya maganda ito. Kailangan natin yan. Kung nais mong pigilan ang paglaganap ng Islam, ito mismo ang dapat gawin. Gusto mo man o hindi, kumakalat na ang Islam. Sobrang bulok nito. Nakapasok na ito halos sa bawat bahagi ng lipunang kanluranin, mapa Britanya, Australia o Amerika man. Sigurado kong pareho rin sa Canada. Napasok na nila ang bawat bahagi ng ating lipunan at habang galit sila sa Amerika, sumisigaw sila ng kamatayan sa Amerika. Pero ang mga anak nila, mga pamangkin, mga apo, nakatira sa Amerika. Panuurin mo itong susunod na kwento. Ito si Qasem Soleimani, yung taong pinatay ni Trump nung unang termino niya noong 2020. 6 na taon matapos ipag-utos ni Pangulong Trump ang pag-atake kay Iranian nung General Qasem Soleimani, pinaalis na ngayon ng mga otoridad sa Estados Unidos ang pamangkin at apo sa pamangkin niya na namumuhay doon ng Marangya. Tingnan mo, hijab para sa ordinaryong babaeng Iranian. Pinatay ang mga tulad ni Mahsa Amini dahil lang sa kaunting buhok na nakalabas. Hindi lang basta kung sino. Si Soleimani ang pinuno ng Quds Force. Nagpatayo pa sila ng mga rebulto niya at tinitingala talaga siya sa Iran. Si Mujtaba Hussein, bagong kataas-taasang pinuno, may hindi idineklarang ari-arian sa London. Tiwali sila. Ginagamit ang sakripisyo ng karaniwang tao habang sila'y nag-e-enjoy sa kapangyarihan. Ang mga namumuno sa Iran ay nagtatamasa ng kapangyarihan habang ang kanilang mga anak ay namumuhay ng marangya sa Amerika at Europa. Hindi mo sila kayang kamuhian ng sapat at hindi mo rin kayang kamuhian ng sapat ang mga taong nakatira sa kanluran na sumasayaw at nagpapakababa para sa kanila. Hindi mo talaga sila kayang kamuhian ng sapat. Sa loob ng maraming taon, si kalihim ng Estado Marco Rubio ay naging aktibo sa pagsisikap na ito at nag-post siya nito. Hanggang kamakailan, sina Hamadeh Soleimani Afshar at ang kanyang anak ay green card holder na maranyang namumuhay sa Estados Unidos. Si Afshar ay pamangkin ng yumaong Iranian Major General Qasem Soleimani. Isa rin siyang lantad na taga-suporta ayon sa kalihim ng Estado ng rehimeng Iranian. May mga taga-suporta sila. Mapapaniwalaan mo ba yon? Tingnan mo kung paano siya namumuhay at sumusuporta sa rehimeng yon. At may nakita akong ilang babaeng Iranian na nakasuot ng mga damit na yun sa kanilang pamantayan ay hayag at makakanluran. Pero todo sipsip pa rin sila sa rehimen Islamiko. At ako'y napapatanong, anong nangyayari dito? Naisip ko, kaya pala suportado nilang Islamic na rehimen dahil kamag-anak sila ron. Yung ibang Iranian na mukhang makakanluran, galit sa Islamic na rehimen. Si Afshar ay pamangkin ng yumaong Iranian Major General Qasem Soleimani. Isa rin siyang hayagang taga-suporta ayon sa kalihim ng Estado ng Iranian na rehimen na nagdiwang ng makapag-atake sa mga Amerikano at tinawag ang ating bansa bilang dakilang satanas. Ngayong linggo, tinapos ko ang legal na katayuan ni Afshar at ng kanyang anak. Nasa kustodya na sila ng ICE habang hinihintay ang pagpapaalis mula Estados Unidos. Itinapon sila sa Iran, pero hindi lang silang ganito. Dahil green card holders lang sila, madali silang kanselahin. Marami pang ganitong tao. Literal nagatitweg sila para sa Islamic regime. Patuloy pa rin silang nagdarasal para sa pagkatalo ng Amerika. Gusto nilang mamatay ang mga sundalong Amerikano para lang maipamuha kay Trump na iligal ang digmaang ito. Dahil sa Trump derangement syndrome, gusto pa nilang mamatay ang mga sundalong Amerikano na nagtatrabaho lang. Sobrang tuso ng mga taong ito. Sobra na talaga. Hindi ako makapaniwala. Sa tingin ko, hindi dapat nagkaroon ng digmaan sa Iraq.
Malaki naman ang suporta ko sa digmaan sa Afghanistan. Noong digmaan sa Iraq, hindi ko nakita ang mga Amerikano o mga tapat kay Saddam Hussein na pumapalakpak para sa kanya. Hindi ko maalala yon. Ibang panahon pa noon. Mga 20 taon na ang nakalipas. Sobrang lalim na ng kabulukan sa ating lipunan, kaya kailangan ng ibalik ang batas laban sa pagtataksil. Kaya, gaya ng sabi ko, si Mandy Hassan ay simp ng mga Islamist. Hindi lang siya may Trump derangement syndrome. Galit din siya kay Biden, kay Bill Clinton, sa lahat ng Amerikano at sa Amerika. Isa siyang ganap, matindi, radikal na Shia Islamist extremist. Dahil mahusay siyang magsalita, nagkunwari siyang sobrang makakaliwang woke na liberal. Bro, naniniwala ka sa lumilipad na asno? Pabor ka sa mga burka at may nakakita na ba sa asawa niya? Tingnan natin. Mahdi Hassan, asawa. Hindi. Sa totoo lang, hindi niya asawa yan. Hindi. Wala pang nakakakita sa asawa niya. Ayun, tingnan mo. Sa isang kamakailang post sa social media, noong Oktubre 2025, halos 20 taon na siyang nasa mata ng publiko. Binanggit ni Hassan na kasal siya sa isang morenang babae. Minsan din niya binabanggit ang buhay pamilya niya, gaya noong Abril 2025 sa Instagram at iba pa. Hindi, wala talagang nakakakita sa asawa niya. Sige, wala talagang nakakakita sa asawa niya. Si Mehdi Hassan ay isang matinding radikal na Islamistang Shia. Sige, isa siyang mamamayang Amerikano sa kasamaang palad. Pero galit siya sa Amerika. Mahal niya ang Gaza, mahal niya ang Hamas, mahal niya ang Islamikong rehimen ng Iran. Hindi niya pinalalampas ang pagkakataon para sumipsip sa Islamikong rehimen ng Iran. Hindi lang ito Trump derangement syndrome. Galit talaga siya sa Amerika. Sinasabi ko sa'yo, kahit sino pa, kamumuhian pa rin niya. Oo, kadalasan niyang sinusuportahan ng mga demokratiko dahil sila lang ang mga tanga na hindi makikita ang tunay niyang kulay. Kaya napapanggap siyang makakaliwa. Hindi siya makakaliwa. Hindi siya woke. Isa siyang radikal na Islamista. Kaya tanong ko kay Marco Rubio, anong gagawin natin sa mga taong tulad niya? Mga traidor ang mga ito. Si Cenk Uygur, si anarkistang Parian, kahit paani nagpapanggap na may malasakit sila sa mga sundalong Amerikano. Malala talaga ang Israel derangement syndrome nila. Sa tingin ko, wala naman tayong magagawa doon. Pero yung mga taong tunay na galit sa Amerika, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa kanila. Kailangan ko itong ipakita sa inyo para maintindihan ninyo ang sinasabi ko. Ang tinutukoy ko ay mga taong katulad ng lalaking ito. Ang Amerika ang cancer. Ang Amerika, ang gobyerno ng Amerika, sekularismo, demokrasya, kapitalismo, mga cancer ang mga ito. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi na kailangan nating ibalik ang mga batas laban sa pagtataksil ay dahil hindi lang basta salita ang ginagawa ng mga ito, okay? May mga koneksyon sila. Konektado sila sa ibang tao. Dapat maimbestigahan ng maayos ang mga taong ito. Naiintindihan ko ang argumento tungkol sa malayang pananalita. Ulitin ko, hindi ito isang makakaliwa at woke na tao na ginagamit ang karapatan sa malayang pananalita para sa ikabubuti ng Amerika ayon sa kanyang pananaw. Iniisip niya na, okay, alam mo yon, kapag binuksan natin ang mga hangganan at lahat ay magsasama-sama at kakanta ng kumbaya, yun ang pantasya na tinitirhan nila. Wala talaga tayong magagawa tungkol dito. Pwede lang tayong umasa na matututo sila sa mga karanasan at magiging mas matino habang tumatanda. Pero yung lalaking pinarinig ko sa inyo, hindi na magbabago. Dapat siya sa Islam na salungat sa Amerika, sa Amerikanismo. Salungat talaga ito dito. Ang tunay kong katapatan ay hindi sa anumang bansa. Ito ay sa lumikha ng mga bansa. Ito ay kay Rabbul. Ibang hangarin nila para sa Amerika. Kaya pagtataksil yon. Dapat imbestigahan ng mga tao na ito. Tingnan mo. Kailangan kitang kausapin tungkol sa isang seryosong bagay, tulad ng pagsusunog ng bandila ng Amerika. Wallahi, magandang tanawin, pero hindi yon sapat. Kailangan natin ng wallahi. Ibig sabihin ay, isinusumpa ko sa ngalan ni Allah. Kailangan nating sunugin ang bawat kapitalista at imperialistang sistema na umiiral. Kailangan nating sunugin ang gobyerno ng US na kilala rin bilang pandigdigang teroristang organisasyon hanggang sa tuluyang maabo. Hindi na natin dapat hayaan ang pinakamasasama, pinakamalupit, masasama at nakakadiring tao na mamuno sa atin dahil patuloy nilang gagawat ang mundo para sa lahat. Kaya ituloy lang ang pagsunog sa nakakadiring, madugong, genocidal at walang kwentang watawat ng Estados Unidos na gawa ng mga may-ari ng alipin. Wala akong pakialam, pero tiyakin mong ginagawa mo rin ang parte mo para bogin ang mga sistemang nagpapahintulot sa ganitong kalupitan. Sige! Salamat at palayain ang Palestina. Mukhang medyo nalilito ang babaeng ito. Malamang isa siyang kaliwang Marxista, pero sinabi niya ang wallahi. At muli,
pro-Palestina siya. Bakit ang mga Marxista ay may malasakit sa Palestina, pero hindi sa mga Iranian na pinapatay ng mapaniil na rehimen? Dahil ginagawa yon sa ngalan ng Islam o Shia-Islaman lang. Kaya kailangan ding may gawin si Marco Rubio tungkol sa mga taong ito. Siguro hindi si Marco Rubio dahil hindi madaling alisin ang American citizenship. Pero kailangan ng mabilis na solusyon ng Amerika. Kailangan may gawin ng Amerika tungkol sa mga sariling mamamayan na traidor sa bansa. Sa tingin ko, napakasimple lang ng solusyon. Ibalik ang mga batas laban sa pagtataksil. Hindi lang dahil sa pananalita, kundi tingnan din kung sino ang mga kasabwat nila. Hindi lang siya nagsasalita. Malamang batang babae siya, aktivista, pati yung isang lalaki. Mukhang may koneksyon at kasali sila sa ganitong organisasyon. Tingnan mo ang lalaking ito. Diretsang sinabi ng lalaking ito mula sa Muslim Brotherhood ang gusto nilang gawin sa Amerika. Ano ang ating kolektibong estratehiya? Ano ang ating pananaw para sa mundo? Mga proyekto para sa pagbabago ng mundo. Iyan ang ibig sabihin ng dawa na yon. Ang dawa ay nangangahulugang Islamikong pagpapalaganap ng pananampalataya. Gusto nilang baguhin ang mundo base sa Islam at ipatupad ang Sharia kahit saan. Ginawa ito ni Gobernador Ron DeSantis. Kailangan natin ito sa bawat estado sa Amerika. Kailangan nating magplano ng estratehiya para mangibabaw sa mundo. Para mangibabaw sa mundo. Inilalatag natin ang mga bagay ayon sa estratehiya at paniniwala natin. Pinaranggalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ummah ng responsibilidad. Ang ummah ay Islamikong komunidad na binigyan ni Allah ng natatanging responsibilidad ayon sa kanilang pananampalataya. Na siyang magdala ng mensahe ng Islam sa buong mundo. Tayo ay nasa isang yugto ng pagbabago at ang darating ay magiging lubos na kakaiba kumpara sa ating iniwan sa nakaraan. Ngayon, kung gaano katagal ang yugtong ito ng pagbabago, tanging si Allah lamang ang nakakaalam. Totoo ang kanilang paniniwala na ang dating kanluraning mundo dahil sa ngayon ang kanluran ng nangungguna sa mga sibilisasyon, mawawala ito at magbabago tungo sa isang mundong pinangungunahan ng Islam. Huwag mo akong mamasamain. Ilusyon man ito, hindi natin dapat baliwalain. Kailangan pa rin kilalanin ang banta at hanapan ng paraan para alisin. Magandang hakbang ang pagkansela ng green card ng mga kontra-Amerikano. Magaling, Marco Rubio. Pero paano ang mga may Amerikanong pasaporte? Ibalik ang mga batas laban sa pagtataksil. Sa pagkakalam ko, isang tao lang naparusahan ng kamatayan sa Amerika. At ito'y noong Civil War sa ika-19 na siglo. Hindi nagbibigay ng death penalty ang Amerika kahit noong World War II. May ilang nilitis dahil sa pagtataksil. Sa tingin ko, may ilan na ginawang habambuhay ang kulong. Pero ang iba ay pinatawad din. Krimen ito ng konsensya, naiintindihan ko. Pero ang mundong patutunguhan natin ay nangangailangan ng ganitong matitinding aksyon. Kung gusto nating mapanatili ang ating mga bansa sa dati nilang kalagayan, kailangan na nating gumawa ng mga bagay na hindi pa nagagawa noon. Narinig mong sinabi ng lalaki, kaya paparating na sila. Hindi sila titigil. Nakita mo na sa Iran na hindi sila takot mamatay. Isa itong kulto ng kamatayan. Matibay ang maling paniniwala nila sa pagkamartir. Kaya hindi sila natatakot sa kamatayan. Kahit pagkatapos ng tigil putukan, yung sinasabing tigil putukan na sinabi ko na hindi magtatagal, nagsimula na silang mag-away-away sa isa't isa. Nagkakawatak-watak ng rehimen. Sabi ng mga matitigas ng paninindigan, ang lakas ng loob ninyo, ayaw namin ng tigil putukan. Gusto namin ng pagkamartir. Kaya hindi sila titigil. Kaya naman, wala tayong obligasyon na magpakita ng awa sa kanila.